Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa panambahan sa Panginoon. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilag-alalas sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.
Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Awitin natin ang Psalter 316, the worldwide praise of God, versification ng Psalm 117, Psalter 316. Heaven on earth that is to God, O glory, praise ye the Lord. His loving kindness, blessed His constant faithfulness, and changeless truth confess, praise ye the Lord. Ngayon naman ating bigkasin ang ating pananampalatayang Kristiyano, ang ating Catholic Undoubted Christian Faith sa pamagitan ng Apostles' Creed na nagmumula sa ating mga puso at may kaunawaan. I believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Psalter 322. 322. Guidance for use. Ito ay versification ng Psalm 119. Ito ang sabi sa stanza 1. How shall the young direct their way? What light shall be their perfect guide? Thy word, O Lord, will safely lead, if in its wisdom they confide. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 322, versification ng Psalm 119. How shall the young direct their way? What light shall be their perfect guide? Thy word, O Lord, will safely lead, if in its wisdom they confide. Sincerely I have sought Thee, Lord. Oh, let me not from Thee depart, to know Thy will and keep from sin. Thy word I cherish in my heart. O blessed Lord,
thy law. Thy righteous judgments I declare, thy testimonies make me glad, for they are well beyond compare. Upon thy precepts and thy ways, my heart will meditate below. Thy word shall be my chief delight, and I will not forget thy law. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay nagsasama-sama ngayong araw nito ng Sabas, hindi para sa aming mga sarili, hindi dahil sa ang gusto namin ay inyo pong pagpapala. Ang nais namin, O Diyos, ay pasalamatan ka na ang inyo pong pangalan ay dakila sa lahat ng anumang pangalan sa lupa. Na ang inyo pong kapangyarihan ay nasa lahat ng dako. Inyo pong itinatag ang nakaraan, salukuyan at maging ang hinaharap. Mas lalo naming napapatunayan, Panginoon, na ikaw lamang ang matalino sa lahat. Sapagkat perpekto mo pong ginagawa ang lahat ng bagay at perpekto nyo po itong ipinanukala ayon sa inyo pong mabuting kalooban. Mas lalo naming napapatunayan, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay nakaasa lamang sa iyo. Ikaw ang saklolo ng lahat ng nilalang. Sapagkat maliban sa inyo pong kalooban, Panginoon, hindi kami mananatili maging dito sa lupa. Maging ang impyerno ay walang kapangyarihan, malibang ito ay nasa ilalim ng inyo pong kalooban. Maging ang paggalaw sa ilalim ng karagatan, at ang paggalaw maging sa buong kalawakan na hindi namin masukat. Ngunit ginawa mo lamang itong tungtungan ng inyo pong mga paa, sapagkat ikaw ang hari ng mga hari, na matalinong namamahala sa lahat ng bagay. Ayon sa inyo pong walang hanggang panukala ng paghihirang at pagtatakwil, ang lahat ng bagay ngayon ay gumagalaw ayon sa inyo pong pinanukala, upang iligtas ang inyo pong bayan at upang papagmatigasin at itakwil ang mga reprobate. Mahirap mang maunawaan, O Diyos, ang katotohanan ito, sapagkat ang nais namin ay walang mapahamak. Ang nais namin, ang lahat ay pinagkamatayan ng aming Panginoong Kristo. Ang nais namin ay ang krus ay para sa lahat. Ngunit hindi ito ang iyong nais, at kahit kailan ay hindi mananaig ang aming pagnanais sa inyo pong kalooban. Ang inyo pong kalooban ay para lamang sa kaligtasan ng inyo pong mga hinirang, at ang kabaliktaran nito ay ang pagtatakwil at kapahamakan ng marami na pinagmatigas nyo na ang kanilang puso sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sila na namumuhay sa kasalanan,
Sila na namumuhay sa pangangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling, at paglapastangan sa inyong salita at sa inyong pong sabas, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagluhod sa mga santo, mga pagmumura, at mga iba't iba pang uri ng mga kasalanan na araw-araw nilang isinasapamuhay bilang sila ay inyo pong mga itinakwil at nasa labas ni Kristo, at walang Kristo ang namatay para sa kanila. Hindi isang kalupitan na maunawaan namin na meron kang mga itinakwil. Sapagkat una't higit sa lahat, Panginoon, isa ng biyaya para sa amin ang karunungan na kahit papaano ay meron kang kinahabagan. Kaya ang doktrinang ito ng pagtatakwil ay hindi dapat naghahatid sa amin sa kayabangan, kundi sa kapakumbabaan. Sapagkat pare-pareho lamang kaming makasalanan, Panginoon. Kami rin, O Diyos, ay mga ngalunya. Kami rin ay mga magnanakaw at sinungaling. Kami ay mga suwail sa mga namumuno sa amin, sa aming mga office bearer at sa aming mga namumuno sa eskwelahan, sa opisina, o maging sa aming mga sariling tahanan. Kami rin ay lapastangan sa sabas. Kami rin ay lapastangan sa inyo pong pangalan. Kung minsan ay sanay na sanay din kaming magmura, gaya ng iba. Walang pagkakaiba, O Diyos, ang inyo pong bayan at ang sanlibutan. Ngunit ang ikaw ang nangako kay Moses, ikaw ang maglalagay ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng iglesia at sa pagitan ng sanlibutan, sa pagitan ng Israel at sa pagitan ng Ehipto. Isang napakalaking pagkakaiba na kahit sino ay hindi maaarok ito at hindi mawawasak ito. Kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi kayang wasakin ng malaking pagkakaibang ito. Ang pagkakaiba namin sa mga itinakwil ay hindi dahil sa aming sariling katuwiran at kabaitan, kundi dahil lamang sa inyo pong biyaya. Biyaya na sinundan pa ng maraming biyaya. Isang biyaya na hindi kami pinabayaan at pinalulusog ang aming mga kaluluwa. Isang biyaya na mabisang tumawag sa amin at hindi namin natanggihan. Isang biyaya na nasa kamay mismo ng aming makapangyarihang Diyos. Ikaw, Jehovah, ang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. Ikaw na banal, sa iyo kami naninikluhod at nagmamakaawa, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Lagi mong ipaunawa sa amin, Panginoon, ang bawat bilang ng aming araw at kung paano ang aming araw ay may katapusan. Lagi mong ipaunawa sa amin, O Diyos, ang aming mga pagkakasala at karumihan at kabulukan. Huwag mong tatanggalin, Panginoon, ang pangunawang ito sa aming mga puso, upang dalhin lagi kami ito sa pagsisisi. Kahabagan mo kami, O Diyos. Maawa ka sa amin alang-alang kay Kristo. Maawa ka rin sa aming mga kapatid na ngayon ay lumalakad sa kasalanan at sa ilalim ng disiplina. Maging sila na wala sa disiplina, ngunit namumuhay sa kasalanan, mga lumalapastangan sa araw ng linggo, at ayaw na magsimba, at ayaw nang dumalo sa inyo pong mga gawain. Mga aming mga kapatid na binabaliwala na ang kabanalan ng Sabas at mas inuuna pa ang kanilang mga sarili at marami silang mga dahilan patungkol sa pagdalo sa araw ng linggo.
maging ang aming mga kapatid na ayaw makipellowship sa aming iglesia. Aming mga kapatid na bagamat matagal na namin kasama, ngunit ayaw maging kabahagi ng iglesyang ito dahil sa maraming mga kadahilanan at maraming mga dahilan pa na kanilang hinahaka sa kanilang puso. At pagkatapos nilang makinabang sa Ebanghelyo at marinig ang Ebanghelyo, ay ayaw nilang maging kasapi ng iglesyang ito kung nasaan si Kristo at ang kanyang pangangaral at ang mga katotohanan ng Ebanghelyo. Mahabag ka, O Diyos, sa aming mga kapatid na ito. Dalhin mo sila sa pagsisisi, linisin mo ang kanilang mga puso't isipan, at nawa, O Diyos, ay maging kaisa namin sila sa aming mga panambahan, maging sa mga sakramento at sa disiplina. Nawa, O Diyos, Ikaw ang gumabay sa amin sa pangalawang panambahang ito. Gabayan niyo ang aming pastor sa kanyang pangangaral, ang aming mga elder, at maging ang aming deacon, ang aming mga tatay at nanay, at maging ang aming mga kababaihan na ngayon na nagdadalang tao. Palakasin niyo ang kanilang mga balakang at ihanda ang kanilang bisig para sa isang napakagandang kaloob ng isang supling. Gayon din, O Diyos, bigyan niyo ng pag-asa ang aming mga kabataan na ngayon ay naghahanda sa kanilang kasal. At maging ang mga kabataan na ngayon ay humahanap ng kanilang kabiyak. Huwag niyo silang ilabas ng iglesia, O Diyos, kami ay nakikiusap. Bigyan niyo sila ng mga kababaihan at mga kalalakihan na nasa loob ng aming mga kalipunan. Pagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang mga mananampalataya na magiging bahagi ng aming buhay. Sapagkat isang masalimot na buhay ang makisama sa mga hindi mananampalataya. Isang masalimot na buhay ang magkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, na hindi alam ang kahalagahan ng pananampalataya, ng family worship, hindi alam ang kahalagahan ng pananalangin, ng Christian school, at maging ang pagsamba sa araw ng linggo. Sapagkat ano bang aasahan namin sa mga hindi mananampalataya, kundi sanlibutan. Kaya mahabag ka sa mga kabataan naming lalaki at kabataan naming babae. Bagamat sila ay matagal na naghihintay sa iyong kalooban, ang dumating nawa sa kanilang kalooban ay ang aming mga kapatid din na mga mananampalataya. Gayon din, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagnenegosyo at ngayon ay nagtatrabaho, patatagin niyo ang kanilang mga isipan at nawa, lagi nilang unahin ang kaharian ng langit. Huwag nilang ipagdamot, Panginoon, ang kanilang mga kinikita, kundi ipagkaloob lagi sa iyo ang mga ito. Bilang ang mga araw-araw naman nilang mga tinatanggap mula sa iyo, ay buhat din naman sa iyong kahabagan. Bigyan niyo sila ng masiglang puso sa pagbibigay at ipagkaloob niyo rin sa kanila ang kabigatan ng dinadala ng iglesyang ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin at nawa, alalahanin mo kami dito sa Bulacan at maging ang aming fellowship sa Laguna at maging ang aming mga kapatid na ngayon ay hindi nakadalo ng araw ng linggo. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 323, our pilgrimage guide. Versification ng Psalm 119. Ito ang sabi sa stanza 2. A pilgrim in the earth am I, thy will to me reveal. To know thy truth, my spirit yearns, consumed with ardent zeal. Psalter 323, awitin natin ang lahat ng stanza.
Of thy law, now living in the earth, thy will to be revealed, to know the truth, the Spirit yearns, consumed with ardent zeal. Thou dost see through the proud, O Lord, who in thy holy name against thy deep, thy righteous law, deliver me from shame. I hold thy statutes meditate, no evil may right. The hateful word is my delight, my counsel o'er and guide. Lumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon sa Exodo, Kabanata 2. Exodus chapter 2. Babasahin lamang natin ang ating teksto, yung verses 11 hanggang 22. Ito ay bahagi pa rin ng ating series sa Book of Exodus. Verse 11 through 22. Yan ang ating teksto sa umagang ito. Nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moses, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kayang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa magkabi-kabilang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban. At kanyang sinabi sa gumawa ng masama, "Bakit mo sinasakta ng iyong kasama?" Sinabi niya, "Sino naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako, gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo?" Natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nang mabalitaan ng Faraon ang bagay na ito, ninais niyang patayin si Moses. Subalit si Moises ay tumakas mula kay Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ng kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y ipinagtabuyan. Ngunit si Moises ay tumindig at sila'y ipinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Nang sila'y dumating kay Reuel na kanilang ama, ay sinabi nito, "Bakit napakadali ninyong dumating ngayon?" Kanilang sinabi, "Iniligtas kami ng isang Ehipsyo mula sa kamay ng mga pastol at saka iniigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan." Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Saan siya naroon? Bakit ninyo iniwan ang lalaking iyon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay." Si Moises ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kanyang ibinigay kay Moses si Sipora
na kanyang anak na babae. Nanganak siya ng isang lalaki at kanyang pinangalan ng Gershom, sapagkat sinabi ni Moses, ako'y manlalakbay sa ibang lupain. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, at ito ay pagpalain ng Diyos sa ating mga puso. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, pagkatapos na si Moses ay lumaki mula sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang, si Amram at si Jochebed, at siya ay lumaki rin sa tahanan ni Faraon sa pamagitan ng anak ni Faraon. Sa makatuwid si Moses ay naging prinsipe ng Ehipto. At gumugol siya ng maraming taon. At sa maraming taon na kanyang paggugol sa tahanan ng kanyang mga magulang at sa tahanan ni Faraon ay nagkaroon siya ng matibay na paniniwala na siya ay tinawag ng Diyos upang kanyang pangunahan ang bayan ng Diyos papalabas ng Ehipto. Isa itong pagkatawag na hindi matanggihan ni Moses, pero meron siyang mga ilang bagay na ginawa, meron siyang bagay na ginawa na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Isang bagay na hindi sinang-ayunan mismo ng Diyos. At ito ay tumanggap ng isang masalimuot na resulta na ang kanyang kinalakhang mga magulang at mga kapatid at ang kanyang kinalakhang bahay ni Faraon ay kinakailangan niyang iwan. Iiwan niya ang kung nasaan naroon ang iglesia ng Panginoon at iiwan niya ang karangyaan ng Ehipto. Ito ay bilang resulta ng kanyang kasalanang ginawa. Ngunit ito ay bahagi pa rin ng paghahanda ng Diyos sa kanya. Sapagkat ang layunin lagi ng Diyos ay iligtas ang kanyang bayan. At laging nasa isipan ng Panginoon, ng Diyos, ay ang ating Panginoong Kristo, sapagkat ang pangalan niya ay Jehovah. Siya ang Diyos na hindi nagbabago, siya ang Diyos ng tipan, na laging kasama ng kanyang bayan. Kaya laging nasa isipan ng ating Diyos ay si Kristo at ang kanyang mga bahagi, ang iglesia. At sa punto ng kasaysayan sa Old Testament, masasalamin ang iglesia ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng bayan ng Israel, sa bayan ng Israel. Ang bayan ng Israel ang siyang malinaw na picture ng church, kung saan tinitipon ng Panginoon ang kanyang bayan at ginagawa silang isang kawan, isang bayan na nakikilala at sumasamba sa kanya. Bagamat hindi lahat ng bahagi ng Israel ay Israel, sabi ni Pablo, hindi lahat ng binhi ni Abraham ay binhi ni Abraham, ngunit sa loob ng Israel ay naroon ang bayan ng Panginoon, ang iglesia ng Panginoon, at ang layunin niya ay iligtas ang bayan ng Israel, upang ipagsilbi at ipaglingkod ang lahat ng bagay alang-alang sa kanyang bayan. Sapagkat si Kristo ay nasa kalagitnaan ng kanyang bayan. At si Moses, ang picture ni Kristo. Kailangan maunawaan ng Israel na kinakailangan nila ng tagapagligtas sa pamagitan ng katauhan ni Moses, na ipinapaalala at pinapaunawa sa kanila ng Diyos, kayo ay ililigtas ko sa pamagitan ng aking makapangyarihang bisig at gagawin ko ito sa pamagitan ng pagpapadala ng isang lalaki na magliligtas sa inyo. At ang lalaking ito ay makasalanang katulad niyo. Ang lalaking ito ay isang mamamatay tao, upang ang kapurihan at kaluwalhatian ng pagliligtas ay hindi mapunta kay Moses, hindi mapunta kay Noah, hindi mapunta kay Abraham, Isaac at Jacob. Ang kaluwalhatian ay maibigay lamang at mailagak kay Jehovah. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pinipili ng Panginoon
ng mga tao para maglingkod sa kanyang bayan at ituro ang mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon ng pagliligtas, ay isang taong mahina, isang taong hindi man lamang kayang tumayo sa kanyang sarili upang ang kaluwalhatian ay mapasa Diyos lamang. At masasalamin ito sa naging buhay ni Moses bilang manunubos ng bayan ng Israel. Kung paanong inihahanda siya ng Panginoon bilang katugunan ng Diyos sa panalangin ng Israel. Bagamat hindi lahat ng Israel ay nananalangin para sa kaligtasan, at mapapatunayan yan sa ating teksto ngayon na hindi lahat ng Israel ay handa para sa kaligtasang ito. Ngunit merong mangilan-ngilan na nananalangin sa Panginoon at tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo at naghihintay ng kaligtasan, buhat sa kamay ng Diyos. Isang kaligtasan na Diyos ang may akda. Isang kaligtasan na sa pamagitan lamang ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Si Moses ang hinirang ng Diyos para sa gawain ito. At ang gawain ito ay napaka-imposible para sa isang tao. Ang pagiging office bearer ay imposible para sa isang tao. Ang pagiging mangangaral, elder at deacon, ay imposible para sa isang tao. Ang pagiging ulo ng sambahayan ay imposible para sa isang tao. Ang maging ina ng sambahayan ng Diyos ay imposible para sa isang tao. Sapagkat ang gawain ito ng pagliligtas ng Panginoon ay isang espiritual na bagay at nakasalalay lamang sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Sa kamay ng isang soberanong Diyos na siyang may lalang ng langit at lupa at siyang nagpapanatili ng lahat ng bagay upang maglingkod sa kanyang walang hanggang kalooban, alang-alang sa ating Panginoong Kristo, na maging si Moses ay hindi matatanggihan ito, sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay iligtas ang kanyang bayan, mangyayari ang kaligtasan, alinsunod sa kalooban at pagtatalaga ng Panginoon. Si Moses ay inilagay ng Diyos sa Israel. At ang Israel na ito ay ang kanyang mga kapatid. At naunawaan ito ni Moses sa pamagitan ng pagtuturo ni Amram at ni Jochebed na kanyang mga magulang. Naunawaan niya na ang mga Hebreo ay hindi lamang niya kapatid sa laman, kundi kapatid niya sa pananampalataya. Ito ang dahilan, sabi sa verse 11, ng mga araw na iyon, nang malaki na si Moses, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid. Ang ibig sabihin na nagtungo si Moses sa kanyang mga kapatid, nakiramay si Moses sa kanilang paghihirap. Bagamat siya ay Ehipsyo, bagamat siya ay inampon ni Faraon, siya ay nakikiramay. Hinubad niya ang kanyang karangyaan, ang kanyang katanyagan bilang Ehipsyo, bilang prinsipe ng Ehipto. Nakiramay siya sa paghihirap at pagdurusa ng kanyang mga kapatid. At anong nakita niya? Nakita niya ang kanilang sapilitang paggawa at ang pagmamalupit ng mga Ehipsyo sa kanyang mga kapatid. Nakikiramay ang Moses na ito, na itinalaga ng Diyos, nakikiramay siya sa paghihirap ng kanyang mga kapatid. Ang tema natin sa umagang ito, nagtungo si Moses sa kanyang mga kapatid. Unang punto, ang kanyang layunin. Pangalawa, ang kanyang mga kapatid ay tinanggihan siya. Pangatlo, ang kanyang pagtakas. Nagtungo si Moses sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang layunin o intensyon
Pangalawa, ang kanyang mga kapatid ay tinanggihan siya o pagtanggi ng mga kapatid niya sa kanya. At pangatlo, ang kanyang pagtakas mula sa Ehipto. Dahil sa nalalaman ni Moses ang tipan ng Panginoon, naunawaan ni Moses ang salita ng Diyos na ang salitang ito ay naglalaman ng isang pangako na dadalawin ng Diyos ang Israel sa Ehipto. At kapag dinalo ng Panginoon ng Israel sa Ehipto, ay dadalhin sila papalabas ng Ehipto gaya ng propesiya ni Jose. At doon nagtapos ang aklat ng Henesis. Sa pangakong iyon, na dadalawin at siguradong dadalawin sila, sabi ni Jose, at ililigtas sila ng Panginoon sa Ehipto. Alam ito ni Moses. Naunawaan ito ni Moses simula pa nung pagkabata. At kung babalikan natin ang kanyang pagkabata, yung kanyang kapanganakan, makikita natin at masasalamin natin kung gaano nananabik ang kanyang ina. Nung tinawag siya ni Miriam at sabi ni Miriam, kinakailangan na merong mag-alaga kay Moses. Dahil sinabi ng anak ng Faraon, ikuha mo ako ng tagapag-alaga. At sabi ni Miriam, gusto mo ba ng isang Hebrea na mag-alaga sa kanya? Dahil alam ng anak ni Faraon na si Moses ay isang Hebreo. At ang binigay niyang pangalan kay Moses ay isang Hebreong pangalan. At nananabik si Jochebed. At nakita niya ang kanyang anak na ligtas sa isang basket at nasa kamay ng anak ni Faraon. At sa kanyang pananabik, dinala niya si Moses sa kanyang tahanan, tinuruan ng ng mga katotohanan ng Panginoon. Isa itong responsibilidad ng mananampalatayang magulang. Huwag ninyong ilalayo ang inyong mga anak sa salita ng Diyos. Kung nasaan naroon ang salita ng Diyos, ay doon niyo dalhin ang inyong mga anak. Dalhin ninyo sa hapagkainan kung nasaan naroon ang family worship. Dalhin niyo sa isang sulok ng bahay at turuan ninyong manalangin. Dalhin niyo kung nasaan naroon ang church. Pag-aralin ninyo kung saan naroon ang Christian school na pinamamahalaan din ng mga Kristiyanong magulang. Hanggat maaari ay hindi nyo dadalhin ang inyong mga anak at ipagkakait sa kanila ang mga katotohanan ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa bautismo upang sila rin ay maging bahagi ng iglesia. Upang kayo ay magkaroon ng pananagutan ng inyong mga anak, ay palakihin ninyo ng naaayon sa salita ng Diyos. Yun ang ginawa nila Amram at Jochebed. Sa oras na nahawakan nila si Moses at inintay nila na ito ay magkaroon ng kakayanan na maunawaan ng salita ng Diyos, tinuruan agad nila ito ng mga katotohanan ng Panginoon. At si Moses ay nagkaroon ng matibay na katiyakan na siya nga ay tinawag ng Diyos para sa tungkuling ito. At iyon ay bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang walang sawang pangangaral ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng pasalin-salin ng mga katotohanan sa bayan ng Israel. Ginamit ng Diyos ang katapatan ng kanyang mga magulang upang hindi mawaglit kay Moses ang katotohanan ito. Napagtanto ngayon ni Moses na siya ang pinili upang pangunahan ang bayan ng Diyos papalabas ng Ehipto. Importante, mahalaga ang salita ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng matibay na pagkaunawa sa iyong pagkatawag bilang asawang lalaki, asawang babae, bilang nanay at tatay, bilang kabataan, bilang office bearer. Mahalaga lagi ang salita ng Diyos. Sa oras na mawaglit ang salita ng Diyos, wala kang karapatan na tuparin ang mga gawain ito, malibang merong munang salita ng Diyos. Malibang ang pinanggagalingan mong matibay ay ang salita ng Diyos. At ito ang ginawa ng Diyos kay Moses. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang kaisipan. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang puso sa pamagitan muna ng salita ng Diyos.
Hinubog ng Diyos si Moses sa tahanan ng kanyang mga magulang. Bilang naturuan ng kanyang mga magulang patungkol sa mga katotohanan ng tipan ng Diyos, na ang layunin ng Diyos ay makasama ang kanyang bayan, at ang Diyos ay laging merong pakikisama sa kanyang bayan, at meron siyang pinangakong tagapamagitan na tutupad sa tipan na ito, ang ating Panginoong Kristo. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo ay naging posible ang imposible para sa tao. Ang imposible sa tao, sabi ng Panginoong Kristo, ay posible sa Diyos. Kaligtasan, imposible sa tao. Yun ang ginawang posible ng Diyos. Covenant, fellowship, imposible sa tao. Imposible mong makasama ang Diyos. Imposible ipagkasundo ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo dahil ikaw ay makasalanan at ikaw ay galing sa alabok. Ginawang posible yun ng Panginoong Kristo. Naunawaan yun ni Moses. Kilala niya si Jehovah bilang Diyos ng tipan, bilang tapat na Diyos na hindi nagbabago sa Israel, at kahit kailan na hindi nagbago sa Israel, at lagi niyang dinadala ang lahat ng bagay upang i-realize, upang ipatupad, o upang bigyang laman ang kanyang pangako. Upang tuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Upang unti-unti niya ipaliwanag na ang nais niya ay makasama niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng isang tagapamagitan, ang Panginoong Kristo. At bilang si Moses din ay sinanay sa ilalim ni Faraon, alam niya ngayon kung paano magkakaroon ng otoridad at kung paano mamumuno. Alam ni Moses kung paano mamuno sa mga alipin. Alam ni Moses kung paano ipapatupad o ipapahayag ang kautusan ng Faraon. Alam niya kung paano nagsasanay ang mga Ehipsyo. Alam niya ang mga filosofiya ng Ehipsyo, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Hinubog ng Panginoon si Moses maging sa tahanan ni Faraon. Hinubog ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. At nalinang, na-develop ang kanyang kakayanan na manguna para sa kanyang bayan. Tunay ngang inihahanda ng Diyos ang kanyang kaisipan, ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa. Kapagkat naroon sa Ehipto ang kasaganahan ng lahat ng pagkain, inihahanda siya ng Panginoon maging ang kanyang katawan. Ngunit hindi nagmamadali ang Diyos. Hindi pa ito ang oras ng kaligtasan. Hindi pa ito ang oras upang iligtas ni Moses ang Israel mula sa Ehipto. Ang oras lagi ng Diyos ay laging perpekto. Nung pinatay ni Moses ang Ehipsyo, habang walang nakatingin at ang nakakita lang ay yung Hebreo na tinulungan niya, hindi pa ito ang oras na ililigtas ni Moses ang Israel. Kung maalala ninyo, si Jesus ay makailang ulit ding binalak na patayin. Makailang ulit na babatuhin siya ng madla o ng tao, ngunit bigla ay nawawala siya sa kanilang kaligitnaan sapagkat hindi pa yun ang oras ng kanyang kamatayan. Hindi nagmamadali ang Diyos sa kanyang oras. Hindi nagmamadali ang Diyos sa kanyang kalooban, at lagi itong merong sariling sinusundang kalooban ng Diyos at sinusunod na kalooban ng Diyos, at hindi mangyayari ang isang bagay malibang ang Diyos ang nagsabi na mangyari ito. Laging perpekto ang kalooban ng Diyos at ang kanyang oras. Nung pinatay ni Moses ang Ehipsyo, hindi pa yun ang oras ng kaligtasan. Ngayon, ang layunin ni Moses na iligtas ang Israel, sa kanyang pagnanais na iligtas ang Israel, dahil fully convicted siya na tinawag siya ng Diyos para sa kaligtasan ito, tinawag siya ng Diyos na gamitin siya upang pangunahan ng bayan ng Israel, yung kanyang layunin na ito ay kinakailangan ngayong
hamunin ng Diyos. Kinakailangan itong banggain ng Diyos upang dalhin si Moses sa kapakumbabaan. Upang malaman ni Moses kung gaano siya kahina sa harapan ng Diyos. Upang malaman niya na ang kanyang ginawa ay isang kamangmangan. Kailangan itong banggain ng hindi nababago at walang hanggang kalooban ng Diyos. Tunay na mayroong layunin si Moses at napakaganda ng kanyang layunin. Pero kinakailangan itong banggain ng walang hanggang kalooban ng Diyos upang maunawaan ni Moses na hindi siya ang masusunod sa kaligtasan ito, ang masusunod ay ang Diyos. Hindi ang bugso ng damdamin ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ito ng Diyos ang dapat matupad at hindi ang kalooban ni Moses. Bagamat gustong-gusto na ni Moses na iligtas ang kanyang bayan. Nakita ni Moses na ang kanyang bayan ay inaapi. Nakita ni Moses na sinasaktan ng kanyang bayan at ang kanyang bayan ay nasa pagkaalipin at sapilitan silang pinaggagawa, pinagtatrabaho alang-alang kay Faraon. Gustong-gusto ni Moses na iligtas na ang kanyang bayan. Ngunit ang kaligtasan ito ay hindi sa pamagitan ni Moses, hindi sa pamagitan ng kanyang sariling lakas, sa sariling bugso ng damdamin. Ang nag-akda ng kaligtasan ito ay ang Diyos. Dahil sa nag-aalimpuyos niya ngayong pagnanais na iligtas ang Israel, nagplano ngayon si Moses ng isang pag-aaklas, ng isang pagrebelde. Hindi nagkataon na nung pinatay niya yung Ehipsyo ay merong nakatingin na Hebreo. Meron siyang plano. Ang plano niya ay buyuin ng mga Hebreo sa pag-aaklas na sa kanyang ginawang pagpatay sa mga Ehipsyo ay magsisiklab o sisiklab ang isang revolusyon. Dahil sa bugso ng kanyang damdamin, ito ang pinagplanuhan ni Moses. Kanyang pinagplanuhan ng pagpaslang sa isang Ehipsyo. Ang patunay dito na kanya itong pinagplanuhan ay yung verse 12. Siya'y tumingin sa magkabi-kabilang dapo at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Napaka-precise at planado ang lahat ng kanyang ginawa sa Ehipsyo. At hindi lamang ito isang Ehipsyo, ito ay representative ni Faraon. Ang pinatay niya ay isang tagapamahala ng mga Hebreo. Kaya nga ang Ehipsyo na ito ay may karapatang saktan ng mga Hebreo, sapagkat ang Ehipsyo na ito ay kinatawan ni Faraon. Hindi lamang siya basta Ehipsyo. May karapatan si Moses na pumatay ng Ehipsyo, ngunit hindi niya maaaring salangsangin ang bahay ni Faraon, ang pamamahala ni Faraon at ang kapangyarihan ni Faraon. Iniisip ni Moses na mahihikayat niya ang kanyang mga kapatid na Hebreo upang mag-aklas laban sa Ehipto. Dahil sa kanyang bugso ng damdamin at yung conviction niya na tinawag siya ng Diyos para sa kaligtasan ito, na tinawag siya ng Diyos para sa gawain ito ng pagliligtas na ilalabas niya ang Israel mula sa Ehipto, ang sabi niya, sa pamagitan ng pagpatay ng isang Ehipsyo at sa marami pang Ehipsyo, mahihikayat ko ngayon ang mga Hebreo, ang aking mga kapatid, na mag-aklas laban sa Ehipto. Tunay na inililigtas ng Diyos ang Israel, tama yun, at kanyang pinili si Moses upang pangunahan sila, yun ay tama rin, ayon sa pantaha at pangunawa ni Moses, ngunit hindi sa pamagitan ng lakas ni Moses o sa kapangyarihan ni Moses.
Ni sa pamagitan man ng kanyang pagiging kabataan, si Moses ay malakas na Ehipsyo. Ang patunay doon, si Moses ay tumakbo galing sa Ehipto papunta ng Midian. Sa isang maikling panahon lamang ay tinakbo ito ni Moses. Si Moses ay nasa kabataan pa lamang nung nangyari ito. Siya ay nasa hustong gulang na para gawin ito. Ngunit hindi sa pamagitan ng kanyang lakas at kabataan mangyayari ang kaligtasan. Ang layunin ng Diyos ay iligtas ang Israel. Ang layunin ng Diyos ay iligtas ang kanyang bayan sa pamagitan ni Moses, pero kapag si Moses ay mahina na at matanda na, sapagkat nung oras na si Moses at si Aaron ay humarap na kay Faraon at sinasabi na palayain mo ang bayan ng Diyos, si Moses ay 80 na. 80 years old. Mahina, utal-utal, at may tungkod na. Ang layunin ng Diyos, iligtas ang kanyang bayan hindi sa pamagitan ng kabataang si Moses, kundi sa matanda at mahinang si Moises. Ito ang dahilan kung bakit nabigo si Moises sa kanyang layunin na mag-aklas ang bayan ng Diyos laban sa Ehipto. Hinamon ng Diyos ang layunin ni Moses, yung intention ni Moses. Hinamon ng Diyos ang kayabangan at kalakasan ni Moses at dinala ito sa alabok. Hindi pa ito ang oras. Hindi sa pamagitan ng kalakasan mo ililigtas ko ang aking bayan. Nabigo si Moises. Nabigo si Moises. Ang kanyang kapatid na iniligtas niya ay pinagsabi ang ginawa ni Moises sa iba. Ang sabi sa verse 13, nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban at kanyang sinabi sa gumawa ng masama, bakit mo sinasaktan ng iyong kasama? Sinabi niya, sino naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako? Gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nung pinatay niya ang isang Ehipsyo at tinago niya sa buhanginan at pinagplanuhan niya ito, iniligtas niya ang isang Hebreo. Dahil ang isang Hebreo ay binubugbog ng isang Ehipsyo at pinatay niya yung Ehipsyo na ito at yung Hebreo na iniligtas niya, pinagsabi yung bagay na yun sa iba. Dahil yung dalawang Hebreo na natagpuan ni Moises sa kinabukasan ay magkaibang tao. Hindi ito yung parehong tao na iniligtas ni Moses kahapon. Magkaibang tao ito. Kaya sabi ni Moises, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Dahil mula sa isang Hebreo, pinagsabi ito sa mga iba pang mga Hebreo at makakarating ito kay Faraon. At patunay na si Moises ay nakikita niya ang kanyang sarili na matagumpay sa kanyang ginawa. Akala niya nagtagumpay siya sa pag-aaklas. Bumalik siya kinabukasan para balikan ang kanyang mga kapatid. Pero nakita niya ang kanyang mga kapatid na nagtatalo-talo at nag-aaway. Hindi alam ni Moises na kumalat na ang bagay nito. Kaya muli niyang pinuntahan ang kanyang mga kapatid kinabukasan na mayroong siyang balak na pumaslang pa ng iba pang mga Ehipsyo para lamang pagkaisahin ang mga Hebreo. Ngunit ang natagpuan niya ay ang kanyang mga kapatid na walang kapayapaan at pagkakaisa. Isa itong indikasyon kung kayo si Moses na nabigo ka sa ginawa mong pagpaslang sa Ehipsyo at gumawa ng isang pag-aaklas. Ang nais niya ay pag-isain ng Israel dahil ang plano niya ay pag-aaklas laban sa Ehipto, ngunit ang kanyang mga kapatid ay hindi pa handa. Kaya natagpuan niya silang nag-aaway. Kahit ang mga Hebreong ito ay nag-aaway-away at walang kapayapaan, napakagulo ng natagpuan ni Moises kinabukasan.
Ito ay salungat sa pagnanais ni Moises na pag-isahin ang bayan ng Diyos. Nabigo si Moises. Nang makita niya ang kanyang mga kapatid, ayan na nag-aaway-away, nagpakita siya ngayon ng isang autoridad. Ang sabi niya, bakit mo sinasaktan ng iyong kapatid? Bakit mo sinasaktan ng iyong kasama? Nagpakita siya ng autoridad bilang prinsipe ng Ehipto. Nagpamalas siya ng autoridad at ng kapangyarihan. Siya lamang ang may karapatan na magsalita ng ganoon sa mga Hebreo. Ngunit tinanggihan siya ng kanyang mga kapatid. Ang sabi ng kanyang kapatid, sino naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Nag-assert si Moises ng authority, pero ang ginawa ng kanyang mga kapatid, tinanggihan ito. Sa espiritual na aspeto, ang Israel ay hindi iniisip ang kaligtasan. Nawaglit na sa kanilang kaisipan ang kaligtasan ng Panginoon. Nawaglit na sa kanilang kaisipan na merong babangon na binhi ng babae at ililigtas sila. Nakalimutan na nila na ililigtas sila ng Panginoon sa Ehipto. Alam nila ang salita ng Diyos, ngunit nawalan na sila ng pag-asa dahil sa matinding paghihirap at pagkaalipin. Kaya nga, ang ginawang pagpaslang ni Moises sa Ehipsyo ay tinanggihan din nila. Ayaw nila sa ginawa ni Moises. Hindi nila ito kinilala bilang hakbang ng kanilang kaligtasan. Ayaw nila kay Moises, ayaw nila sa kaligtasan. Ang ginawa ni Moises ay isang mabisang hakbang upang magsama-sama sila at mag-aklas laban sa Ehipto, laban kay Faraon, ngunit ayaw nila kay Moses. Sino ka? Sino naglagay sa iyo bilang prinsipe sa amin? Sino naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Ayaw nila kay Moses. Ayaw nilang maligtas mula sa pagkaalipin. Ngayon natakot si Moises sa nangyari, na baka ang kanyang ginawa ay makarating sa maraming tao. Hindi lamang sa mga Hebreo, baka pati sa mga Ehipsyo at kay Faraon. Ang sabi sa verse 14, natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. At sa maikling panahon, nalaman nga ito ni Faraon. Ang sabi sa verse 15, nang mabalitaan ng Faraon ang bagay na ito, ninais niyang patayin si Moises. Mabilis lang ang balita ng ginawa ni Moises sa isang Ehipsyo. At ang Ehipsyo na ito ay hindi basta Ehipsyo, ito ay kinatawan ni Faraon. Galing mismo sa sambahayan ni Faraon. Galing mismo sa pamamahala ni Faraon ang pinatay ni Moises at hindi ito katanggap-tanggap sa hari ng Ehipto. Ang sabi ni Faraon, papatayin ko si Moises. Ngunit agad na umalis si Moises mula sa Ehipto, sabi sa pangalawang bahagi ng verse 15, subalit si Moises ay tumakas mula kay Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Merong isang malaking katanungan. Takot ba talaga si Moises kay Faraon? Ang sabi ng Hebrews 11 verse 27, Hebrews 11 verse 27, sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto, mapatungkol ito kay Moses, at hindi natakot sa puot ng hari o ni Faraon, sapagkat siya ay matyagang nagpapatuloy na tulad na nakakita sa kanya na hindi nakikita. Hindi natatakot si Moises kay Faraon at maging sa puot ni Faraon. Kung natatakot siya,
Kung natatakot siya talaga kay Faraon. At kung titignan natin ang senaryo, nung ginawa ni Moises ang isang karumal-dumal na bagay, kahit ang mga Hebreo ay hindi niya matatakbuhan. Dahil kahit ang mga Hebreo ay tinatakwil siya. Ayaw sa kanya ng mga kapatid niya sa Panginoon. Ayaw sa kanya ng bayan ng Israel. At nung nalaman ito ni Faraon, at siya ay bahagi ng sambahayan ni Faraon, kung talagang takot siya kay Faraon, hihingi siya ng tawad kay Faraon upang hindi siya mamatay. Kasi wala na siyang tatakbuhan. Wala siyang tatakbuhan sa Israel. Wala siyang tatakbuhan sa Ehipto. Hihingi na lang siya ng tawad para hindi siya matupok ng puot ni Faraon. Ngunit hindi ito ang nangyari. Alam ni Moises ang kanyang pagkatawag. Hindi siya takot kay Faraon. Wala siyang takot na umalis ng Ehipto. Tinalikuran niya ang lahat ng bagay sa Ehipto. Kahit si Faraon. Yung binanggit sa teksto, doon sa verse 14, na siya ay natakot, ito ay patungkol lamang sa katotohanan na markado na siya ng maraming tao at maging ni Faraon. Na anumang oras ay papatayin siya. Sapagkat siya ay minarkahan na bilang taksil at isang mamamatay tao. Pero hindi ibig sabihin na siya ay natatakot mismo kay Faraon. Hindi siya natatakot. Dahil sa oras na umalis ka ng Ehipto, hindi ka titigilan ng hari ng Ehipto. Hahanapin ka kahit saan ka magpunta at papatayin ka ni Faraon. Bilang mananampalataya, hindi niya iniwan ang kanyang pagkatawag, bilang hinirang ng Panginoon at naunawaan niya yon. Nung pinakita sa kanya ng Panginoon, hindi sa pamagitan ng iyong kamay, ililigtas ko ang Israel. Hindi niya iniwanan ang kanyang pagkatawag. Mas lalo niyang naunawaan na ang kaligtasan ng Israel ay sa pamagitan lamang ng Diyos at hindi sa pamagitan niya. Umalis siya ng Ehipto, pumunta sa Midian. Ang Midian ay nasa silangang bahagi pagtawid mo ng Sinai. At narito ang Ehipto. Ang Ehipto at Midian ay 300 miles o 300 milya ang layo. Kung tatakbo si Moises, tatakbuhin niya ito ng 6 na araw. Kung maglalakad si Moises, aabutin siya ng ilang araw pa. 300 miles ang nilakbay ni Moises bago siya nakarating ng Midian. Ang sabi sa verse 15, subalit si Moises ay tumakas mula kay Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian, siya umupo sa tabi ng isang balon. Sa Midian, kinakailangan niyang tumira sa bahay ng kanyang biyanan na si Reuel. Si Reuel ay meron pang isang pangalan. Ang kanyang pangalan ay Jethro, sabi sa chapter 3 verse 1. Iba-iba ang pangalan ng taong ito. Pero iisa lang ang kanyang biyanan, si Reuel, o ang pangalan ay Jethro. Tumira siya sa tahanan ng kanyang biyanan na si Reuel o si Jethro sa loob ng 40 taon. Bago siya saka siya tinawag ng Panginoon na humayo ka at iligtas mo ang aking bayan. Narinig ko ang tinig ng aking bayan, ang pananalangin ng aking bayan. 40 taon pa siyang maninirahan sa Midian upang sanayin siya ng Diyos at bahagi ito ng pagsasanay ng Diyos sa kanya upang ihanda siya sa isang napakalaking responsibilidad. At sabi sa verse 21, si Moises ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon, si Jethro o si Reuel, at kanyang ibinigay kay Moises si Sipora na kanyang anak na babae. Pinakasalan niya si Sipora. Itong ibig sabihin, mga minamahal, na matagal ng panahon na tinalikuran ni Moises ang Ehipto. Dahil sa matagal niyang paninirahan sa Ehipto, hindi man lamang siya nagkaroon ng asawa. Na kahit ang mga kababaihan ng Ehipto ay itinakwil na ni Moses. Matagal niya nang itinakwil ang Ehipto. Ngunit kinakailangan niya magpasakop sa kalooban ng Panginoon at manirahan sa tahanan ni Faraon upang doon pa rin ay sanayin siya ng Diyos.
At dinala nga siya sa Midian upang sanayin pa rin siya ng Diyos at itatag ng Panginoon ang kanyang sambahayan. Bagamat si Sephora ay isang Kusita o isang Ethiopian, ngunit si Sephora ay bahagi pa rin ng sambahayan ni Abraham. Siya ay anak ni Ketura o galing sa lahi ng asawa ni Abraham, si Ketura. Doon sa Midian ay tinuruan ng Diyos si Moses ng pagiging mataga at mahinahon. Inahanda siya ng Diyos para sa kaligtasan ng Israel. Upang sa takdang oras, kinakailangan na iligtas na ang bayan ng Diyos. At habang inihahanda ng Panginoon si Moses sa kaligtasang ito, habang pinapalakas ng Panginoon ang kanyang isipan, ang kanyang katawan at ang kanyang puso para sa gawain ito, tinuturuan din ng Panginoon ang Israel sa pamagitan ng kanilang pagkaalipin. Nung tinanggihan nila si Moises, ay tuturuan sila ngayon ng Diyos kung paano nila tinanggihan ang kaligtasan at ituturo sa kanila ng Diyos na ang Diyos ang masusunod sa usapin ng kaligtasan, hindi ang kalooban ng tao. Bagamat tinanggihan ng Israel ang kaligtasan, bagamat ayaw ng mga mananampalataya ang kaligtasan, sa ganang atin mga minamahal, ayaw natin sa kaligtasan. Sa ganang atin tayo ay nagtatampisaw sa Ehipto kung nasaan naroon ang kasalanan at kadiliman at ayaw natin sa kaligtasan. Pero hindi tayo ang nasunod, hindi ba? Sa takdang panahon, inihanda tayo ng Panginoon upang kapag narinig mo ang Ebanghelyo, ay sasampalataya ka kay Kristo. Inihahanda ng Panginoon ang Israel. Inihahanda ng Panginoon si Moses. At maging ang mga taga-Midian ay hindi nakilala si Moses, hindi ba? Ang sabi dito sa verse 19, kanilang sinabi, iniligtas kami ng isang Ehipsyo mula sa kamay ng mga pastol, at saka iniigipan niya kami ng tubig at pinainom ang kawan. Hindi nila nakilala si Moses at ang tingin nila kay Moses ay isang Ehipsyo. Marahil si Moses ay nakadamit pang Ehipto, marahil siya ay merong damit na pang prinsipe at nakilala siya bilang Ehipsyo. At tila si Moises ay binaliwala rin ng mga taga-Midian. Anong sabi ni Ruel? Sa verse 20, sinabi niya sa kanyang mga anak, saan siya naroon? Kumbaga, sabi niya, ba't niyo iniwan? Hindi ba tinulungan kayo at iniligtas kayo ng taong ito? Bakit niyo iniwan? Bakit ninyo iniwan ang lalaking iyon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay. Binaliwala nila si Moises at hindi nila inimbitahan sa kanilang sariling tahanan. Ngunit nakilala ni Ruel ang taong ito. Si Ruel kasi ay isang pari. Sa labas ng Israel, mayroong mangilan-ngilan na nananampalataya sa Panginoon. Sumasamba sa Panginoon at meron silang panambahan at alam nila ang katuwiran at kabanalan ng Panginoon. At isa dito si Ruel na isang mananampalataya. Nakilala niya si Moses na itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi ba iniligtas kayo ng taong ito? Bakit hindi niyo siya patuloyin sa aking tahanan? Binigay niya ang kanyang sariling anak. Ibig sabihin, nakita niya si Moises na kaisa niya sa pananampalataya at nagbunga ang pagmamahalan ni Sephora at ni Moises. Ang pangalan ng kanilang anak na lalaki ay Gershom, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y manlalakbay sa ibang lupain. Binigyan niya ang kanyang sarili ng isang pagpapaalala kung paanong dinala siya ng Panginoon sa Midian at dinala siya sa isang lupain na hindi niya kilala at doon ay sinanay siya ng Panginoon para sa kaligtasan na pinaplano at binabalak ng Diyos sa bayan ng Israel.
at ang kanyang anak, ang pangalang Gershom, ang magpapaalala. Ganito ako inihanda ng Panginoon, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang bayan. Mga minamahal, ang buhay ni Moises ay hindi para lamang matuto tayo sa kasaysayan o maging sa kasaysayan ng Israel. Nasasalamin sa buhay ni Moises at ng Israel si Kristo at ang kanyang iglesia. Na sa takdang panahon, ang Panginoon ay darating sa kanyang bayan at lagi niyang inihahanda ang isang tagapagligtas. Inihanda niya si Kristo sa sarili niyang sinapupunan at ipinanganak sa pamagitan ng isang birheng babae. At naroon ang kaligtasan ng bayan ng Diyos. Dininig ng Panginoon ang panalangin ng mga banal. Bagamat malayo pa ang tatakbuhin ni Moises sa pagsasanay na ito at paghahanda ng Diyos, ngunit ang kaligtasan ay nariyan na para sa bayan ng Israel. Ang kaligtasan natin, mga minamahal, ay narito na. Hinihintay na lamang natin si Kristo upang ipagsama tayo sa walang hanggang langit at lupa. Amen. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong pangangaral sa amin at sa inyo pong tapat na pagbibigay sa amin ng aming kakanin, ng aming kaluluwa. Nawa Panginoon, matyaga kami maghintay sa inyo pong kaligtasan na inyo pong ipinanukala buhat pa sa walang pasimula. Patawarin nawa po kami sa aming mga pagkakasala, pagpalain nawa po kami sa pamagitan ni Kristo at ng inyo pong Espiritu sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo para sa benevolence at sa building fund. Benevolence at building fund. Psalter 326 Promise Mercies. Versification ng Psalm 119. Awitin natin ang stanzas 1 and 2. Thy promise mercy sent to me, thy great salvation, Lord. So shall I answer those who scoff. My trust is in thy word. My hope is in thy judgment, Lord. Take not thy truth from me, and in thy law forevermore my daily walk shall be. Blessed be Jehovah God of Israel, who only doeth wondrous works in glory that excel, who only doeth wondrous works in glory that excel.
And blessed be His glorious name to all eternity. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po mga kapatid. Yung mga gusto po maging member dyan sa Laguna at maging dito po sa Bulacan, ay welcome po kayo para sa ating membership class 12:30. Magpapahinga lang po tayo saglit at magsisimula tayo ng ating membership class. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Happy Lord's Day. Thank you.